Inabot sa akin ng aking biyanang lalaki ang isang lumang libreta at pabulong na sinabi. Sinunod ko ang kanyang sinabi. At pagkatapos ay nagtago ako sa isang madilim na sulok upang magmasid, kung saan nasaksihan ko ang isang kakilakilabot na pangyayari. Ang kwento ngayon ay umiikot kay Annalyn, isang babaeng mabait, matiisin, at nagtatrabaho bilang bookkeeper sa isang bagsakan ng isda. Nabubuhay siya sa isang pamilya ng kanyang asawa na puno ng pagkukunwari. Isang maulang gabi, biglang inatake ng malubhang karamdaman ang kanyang biyanang si Tatay Lando. Bago siya malagutan ng hininga, lihim niyang inabutan si Annalyn ng isang libreta at sinabing, "Tumakas ka. Kung mananatili ka rito, mamamatay ka." Dahil sa masamang kutob, tumakas si Annalyn palabas at nasaksihan ang isang nakakakilabot na katotohanan. "Tatay, anong nangyayari sa inyo? Rico, nanay, bumaba kayo, bilis." Humagulgol si Annalyn nang makitang biglang bumagsak mula sa kanyang wheelchair si Tatay Lando sa sahig na baldosa. Ang malamig na hangin ng papalapit na bagyo ay tila dumadagdag sa tensyon, nagdadala ng lamig na tumatagos sa buto. Nanlilisik ang mga mata ni Tatay Lando, tabingi ang kanyang bibig, at may bumubulang puting likido mula rito. Ang kanyang payat na kamay. Nalitaw ang mga ugat, ay nanginginig sa hangin, na tila sinusubukang kumapit sa natitirang hibla ng buhay. Napaluhod si Annalyn, at sa pag-aalala, agad na kinuha ang dulo ng kanyang damit upang punasan ang bula sa bibig ng kanyang biyenan. Akmang tatayo siya para tawagan ang ambulansya gamit ang landline, nang bigla siyang hinawakan ng mahigpit ni Tatay Lando sa pulso. Bumaon ang kanyang mga kuko sa balat ni Annalyn hanggang sa ito'y dumugo. Nanginginig niyang inilagay sa palad ni Annalyn ang isang bagay, isang lumang libreta na nakabalot sa gutay-gutay na plastik. "Tumakas ka. Kung mananatili ka rito, mamamatay ka." Pautal-utal at mahina ang boses ni Tatay Lando. Halos hindi marinig sa lakas ng kulog at kidlat sa labas. Natigilan si Annalyn habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likuran. Ang mga mata ni Tatay Lando ay hindi nagpapakita ng takot ng isang taong mamamatay na, kundi ng matinding pakiusap na may halong lagim. Bago pa man makakilos si Annalyn, narinig ang malalakas na yabag mula sa hagdanang gawa sa kahoy. Mabilis na bumaba si Rico at ang kanyang inang si Aling Celia. Suot ni Rico ang isang sando at nanunuot pa rin ang amoy ng alak at semento mula sa construction site. Si Aling Celia naman ay nagmamadaling isinuot ang kanyang balabal na pangsimba habang nakasabit pa sa kanyang kamay ang rosaryo. "Tabi dyan! Anong ginawa mo? At nahulog si tatay!" Sigaw ni Aling Celia, sabay tulak kay Annalyn, kaya't napasubsob ito sa gilid ng mesa. Mabilis niyang sinulyapan ang naghihingalong si Tatay Lando, at saka binalingan si Rico. "Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Lumabas ka at tumawag ng sasakyan!" Sa lakas ng ulan, kailan pa darating ang ambulansya? Nagulat si Rico. Hinila si Annalyn patayo at kinaladkad palabas. "Diyan ka lang sa labas. Magbantay ka. Kukunin ko ang motor at tatawag ako ng taxi sa kanto. Nakakasagabal ka lang dito sa loob." Isinara ng malakas ang pinto sa harap ni Annalyn. Ang malakas na buhos ng ulan ay humahampas sa kanyang mukha, nagyayelo sa lamig. Mahigpit pa ring hawak ni Annalyn ang libreta sa ilalim ng kanyang damit. May nagsasabi sa kanyang may mali. Ang reaksyon ni Aling Celia at Rico ay sobrang kalmado, walang iyak, walang pag-aalala, nakaraniwan sa mga kapamilyang nakakakita ng kanilang mahal sa buhay na nag-aagaw buhay. Sa halip na pumunta sa gate, gaya ng utos ni Rico, umatras si Annalyn. Dahan-dahan siyang nagtago sa likod ng bunton ng mga lumang lambat na may masangsang na amoy ng dagat. Ang lugar na iyon ay hindi abot ng ilaw mula sa poste, at nilamon ng dilim ang kanyang nanginginig na katawan. Sa siwang ng bintanang salamin, nakita niya ang mga aninong gumagalaw sa loob. Pinigil ni Annalyn ang kanyang hininga. Hindi kumuha ng kapote o naglabas ng motor si Rico. Sa halip, kalmado siyang pumasok sa kusina at kumuha ng mop, ang natapong kape ni Tatay Lando kanina,
ay mabilis niyang pinunasan. Sa sofa, yumuko si Aling Celia. May kinuha sa ilalim ng altar ng Santo Niño, isang maliit na bote ng gamot. Ito ang maintenance na gamot sa high blood ni Tatay Lando. Binuksan ni Aling Celia ang takip. Nagmamadaling pumasok sa banyo sa tabi ng sala. Narinig ang malakas na tunog ng pag-flush ng inidoro. Lumabas siya. Itinapon ang walang lamang bote sa basurahan. At malamig na tinitigan si Tatay Lando, na ngayon ay huminto na sa pangingisay. Ang dibdib na lamang niya ang bahagyang umaangat-angat. Tinikom ni Annalyn ang kanyang bibig para pigilan ang pagsigaw sa takot. Nanlambot ang kanyang mga kamay at paa. Pinapatay nila si Tatay Lando. Isang perpektong krimen na ikukubli sa sakit ng isang matandang na stroke. At siya, ang mahirap na manugang na bookkeeper lang sa bagsakan ng isda, ang huling kasama ng matanda bago ito inatake. Siya ang magiging perpektong pananggalang para sa kanilang kapabayaan o sa anumang krimeng ibibintang nila sa kanya. Ang mga huling salita ni Tatay Lando ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Tumakas ka. Dahan-dahang umatras si Annalyn patungo sa pader. Hindi na siya naglakas loob na bumalik sa loob para kumuha ng kahit ano. Binaliwala niya ang malakas na ulan na humahampas sa kanyang mukha. Inakyat niya ang mababang pader na semento. Tumalon sa maputik na eskinita. At walang lingon likod na tumakbo sa kadiliman. Saan ka pupunta? Sumilong ka muna. Baka mabasa ka ng tuluyan, sigaw ng konduktor ng bus habang tinatapik ang gilid ng luma at mausok na sasakyan. Umatras si Annalyn. Niyakap ang sarili habang nanginginig sa ginaw. At umakyat sa bus. Halos 5 kilometro ang nilakad niya. Paikot-ikot sa mga eskinita ng San Isidro, Batangas, para makatakas. Hindi siya naglakas loob na mag-taxi o dumaan sa pangunahing kalsada. Takot siya sa bawat liwanag ng sasakyan na tumatama sa kanyang mukha. Pagdating niya sa terminal ng bus, basang-basa na siya at puno ng putik mula binti hanggang sa kanyang puting blusa. Isang tiket po para sa pinakamalayong biyahe ngayong gabi, sabi ni Annalyn habang dinudukot sa bulsa ang lukot at basang pera at inaabot sa konduktor. Tiningnan siya ng lalaking may tattoo. Kinuha ang pera at itinuro ang mga huling upuan. Doon ka sa dulo. Diretso itong Lucena. Kung gusto mong bumaba sa daan, sumigaw ka lang 10 minuto bago. Umarangkada ang bus. Dala ang amoy ng suka, langis ng makina, at pinaghalong pawis ng mga tao. Kasama pa ang malansang amoy ng mga styrofoam box, ng mga puslit na isda sa ilalim. Nagsiksik si Annalyn sa masikip na upuan. Ang unan at kumot ay marumi at amoy amag. Noon lamang tumulo ang kanyang mga luha. Mainit na dumadaloy sa kanyang namumutlang pisngi. Ilang oras lang ang nakalipas, isa pa siyang matiising asawa. Nag-iipon ng bawat sentimo mula sa paglilista ng mga isdang pumapasok at lumalabas sa pantalan para sa pamilya ng kanyang asawa. Ngayon, isa na siyang takas. Walang dala, walang kinabukasan. Tanging ang basang damit sa katawan at ang misteryosong libreta ng kanyang biyenan. Nang mamatay na ang ilaw sa loob ng bus, at tanging ang liwanag na lang mula sa mga poste sa labas ang tumatagos sa magasgas na bintana. Saka lang niya nilabas ang libreta. Ang plastik na balot nito ay punit-punit na. At nabasa na ng ulan ang mga gilid nito. Binuksan niya ito. Walang nakalimbag na salita sa nagpapatunay ng anumang deposito sa bangko. Sa loob ng mga pahinang may linya, ay mga sunod-sunod na numerong isinulat kamay. Ang sulat ay nanginginig. Tipikal na sulat ni Tatay Lando. Mahahabang numero na walang sinusunod na pattern. At sa tabi nito, ay mga kakaibang simbolo. Sa huling pahina, ang sulat na kulay asul ay medyo nabura na. At may nakasulat na isang maikling address, Patisan ni Mang Turing, lungsod ng Lucena, Quezon, Lucena. Paulit-ulit na binigkas ni Annalyn. Narinig na niya kay Tatay Lando ang lugar na ito noong kabataan niya. Pero hindi niya nabanggit ang pangalang Turing o anumang patisan. Bakit sa bingit ng kamatayan? Ito ang ipinagkatiwala niyang address sa kanya. Ano ang ibig sabihin ng mga numerong iyon? Niyakap ni Annalyn ang kanyang mga tuhod. Ang ulo niya'y kumikirot. Hindi siya maaaring umuwi sa kanyang mga magulang. Mahirap lang sila, mga magsasaka.
Siguradong hahanapin siya roon, nina Aling Celia at Rico, para guluhin at pagbantaan. Sigurado na silang natuklasan na ang kanyang pagkawala. Si Rico, na may mga koneksyon sa maliliit na kontratista at mga siga-siga sa pantalan, ay madaling makakahanap ng mga taong maghahanap sa kanya. Kailangan niyang pumunta sa lugar na hindi nila inaasahan. Mama, pagdating po ng Lucena, pababa na lang po ako, sabi ni Annalyn sa unahan ng bus. Ang malakas na hilik ng mga pasahero ay tumabon sa kaba sa kanyang boses. Mabilis na tinahak ng bus ang kadiliman. Iniwan sa likuran ni Annalyn ang isang buhay ng pagtitiis at isang karumal-dumal na krimen na ibinabaon sa ilalim ng malakas na ulan. Sinong hinahanap mo dito? Ang aga-aga mo naman para pumasok sa lugar na to. Isang magaspang na boses, na amoy tabako, ang narinig mula sa likod ng malalaking bariles. Nagawa sa kahoy. Nagulat si Annalyn at lumingon. Isang lalaking may edad, walang damit pang itaas, maitim at makintab sa pawis ang balat. Ang naglalakad papalapit habang may dalang dalawang timba na puno ng kaliskis ng isda. Umatras si Annalyn. Bumaba siya ng bus sa may kanto ng Lucena, noong madaling araw pa. Pagkatapos magtanong sa mga tindera sa tabi ng daan at maglakad sa maalikabok na kalsada malapit sa pantalan, natagpuan din niya ang patisan ni Mang Turing. Hindi ito isang malaki at modernong pagawaan, kundi isang hilera ng mga sirang bahay na may bubong na kalawangin, malapit sa tubig. Hinahanap ko po si Mang Turing. Pinaningkitan siya ng tingin ng lalaki. Ibinagsak ang dalawang timba at umupo sa isang sirang plastik na upuan. Ako si Turing. Kaninong anak ka? Nandito ka para maningil o mag-apply ng trabaho? Wala kaming trabahong magaan dito. Napalunok si Annalyn. Sinubukang pigilan ang pait sa kanyang lalamunan. Lumapit siya. Maingat na kinuha mula sa bulsa ang libretang nakabalot sa plastik. Binuklat sa huling pahina kung saan naroon ang sulat ni Tatay Lando at inilapag sa maruming mesa. Ako po si Annalyn, manugang ni Tatay Lando ng San Isidro. Pinapunta niya po ako dito. Natigilan si Mang Turing, na akmang sisindihan ang kanyang sigarilyo. Ang kanyang nanlalabong mga mata ay nakatitig sa sulat kamay sa papel. Ang kanyang magaspang na kamay ay bahagyang nanginginig nang hawakan niya ang gilid ng libreta. Ang paligid ay biglang tumahimik. Tanging ang ugong na lang ng mga langaw sa paligid ng maruruming tubig ang naririnig. Isinara ni Mang Turing ang libreta at isinuksok sa bulsa ng kanyang shorts. Hindi siya nagtanong kung bakit pinapunta ni Tatay Lando ang manugang nito o kung bakit ganito kahirap at kaawa-awa ang itsura ni Annalyn. Humithit siya ng malalim sa kanyang sigarilyo, ibinuga ang makapal na usok, at saka itinuro ang dulo ng pagawaan. Sumunod ka sa akin. Sumunod si Annalyn kay Mang Turing sa masisikip na daanan, na puno ng putik at tumagas na patis mula sa mga bariles. Ang mga trabahador na walang damit pang itaas ay abala sa pagbubuhat ng asin at dilis at tinitingnan siya nang may pag-usisa. Huminto si Mang Turing sa isang barong-barong, nagawa sa mga pinagtagpi-tagping tabla. Dito ka muna. Bantayan mo yang mga banga ng patis sa paligid. 3 beses kang kumain sa isang araw. Pumunta ka lang sa kusina. Wala akong pambayad sa'yo. Pansamantala ka lang dyan. Ang barong-barong ay masikip. Kasya lang ang isang papag, na may sirang banig at isang maliit na espasyo para sa gamit. Walang bintana. Walang sariling banyo. Ang hangin mula sa dagat ay malayang pumapasok sa mga siwang ng pader. Dala ang masangsang na amoy mula sa katabing planta ng mga tira-tirang isda. Walang malinis na kwarto para sa isang taong tumatakas na walang ni isang kusing. Tumango si Annalyn, humiga sa matigas na banig. Ang katawan ay pagod na pagod. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Binaliwala ang mga lamok sa kanyang tainga at sinimulang sanayin ang sarili sa maruming hangin ng lugar na iyon. Ang usok ng insenso ay bumalot sa malawak na sala ng bahay ni Tatay Lando sa San Isidro. Ang kanyang larawan, na may seryosong mukha, ay inilagay sa gitna ng isang altar na mabilis na itinayo para sa lamay. Ang tunog ng mga instrumentong pang-funeral ay nakakadurog ng puso. Si Rico, na may puting tela sa noo
at suot ang damit panluksa, ay nakaluhod sa tabi ng kabaong. Sa tuwing may darating na bisita, humahagulgol siya ng malakas. Tay, bakit ang aga niyo kaming iniwan? Paano na kami ni nanay? Itay, puno ng luha at sipon ang mukha ni Rico, at ang kanyang itsura ay kaawa-awa, kaya't pati ang mga kapitbahay na nakikiramay ay napapaluha na rin. Lahat sila ay tinatapik si Rico sa balikat. Pinupuri siya bilang isang mabuting anak. Sa isang sulok, si Aling Celia ay nakasandal sa balikat ng kanyang mga kaibigan sa simbahan. Mabilis na pinapaikot ang rosaryo sa kanyang kamay. Nang pumasok ang barangay captain para magsindi ng kandila, agad siyang nag-angat ng tingin, puno ng luha ang mga mata, at sinadyang lakasan ang boses para marinig ng lahat. Napakawalang puso ng manugang ko, Kap. Inatake sa puso ang asawa ko, isinugod namin sa ospital. Pero siya, sinamantala ang gulo, ninakaw lahat ng pera at alahas, at sumama sa lalaki niya. Nakita niyang naghihingalo si tatay, pero hindi man lang tumawag ng tulong. Tinalikuran niya lang kami, isang babaeng makasalanan at masama. Nagsimula ang bulong-bulungan sa buong lamay. Walang tigil ang pagmumura ng mga tao kay Annalyn. Maging ang mga dating pumupuri sa kanya, bilang mabait at masipag, ay ngayon ay tinatawag na siyang magnanakaw at taksil. Ang perpektong balat kayo ay matagumpay na naisuot ni na Aling Celia at Rico kay Annalyn. Ngunit sa likod ng maskara ng pagluluksa, hindi nag-aaksaya ng panahon si Rico. Kinagabihan, nang kumonti na ang mga bisita, pumunta si Rico sa likod ng kusina at nagsindi ng sigarilyo. Isang lalaking kalbo at puno ng tattoo sa braso ang pumasok mula sa likod. Kumusta, Boss Rico? Ayos na ba? Para makakilos na kami. Itinapon ni Rico ang upos ng sigarilyo at inapakan. Ang kanyang boses ay malamig. Walang bahid ng pagluluksa. Bukas na ang libing ng tatay ko. Ipakalat mo ang mga tao mo sa lahat ng terminal ng bus at istasyon ng tren sa buong Batangas, Quezon, at Laguna. Hanapin niyo si Annalyn. Siguradong hindi pa siya nakakalayo. Anong gagawin namin pag nahanap namin siya? Tanong ng lalaking kalbo. Kunin niyo lahat ng dala niya. Nagnyit-nyit ang mga ngipin ni Rico. Dalhin niyo siya dito ng buhay. Hanapin niyo ang itim na libretang nakabalot sa plastik. Kung manlaban, baliin niyo ang paa. Bago isakay sa van, ako bahala sa gastos. Basta siguraduhin niyong malinis ang trabaho at hindi malalaman ng pulis. Kung mahulog ang libretang yon sa kamay ng iba, patay kaming lahat. Dinukot ni Rico mula sa bulsa ang isang makapal na balumbon ng pera at inabot sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit, tulad ng isang mabangis na hayop. Ang paghahanap ay opisyal nang nagsimula. Isulat mong maigi yang mga numero ng benta ng isda kaninang umaga. Huwag kang tatanga-tanga at magkukulang. Kundi sisipain kita palabas dito. Itinuktok ni Mang Turing ang kanyang pipa sa magaspang na mesa at itinuro ang bunton ng mga papel na puno ng kaliskis ng isda. Tumango si Annalyn at inayos ang mga lukot na papel. Ilang araw na siyang nagtatrabaho, mula madaling araw hanggang hating gabi. Hindi siya pinagbubuhat ni Mang Turing ng asin o pinaghahalo ng patis dahil hindi raw kaya ng babae ang mabibigat na trabaho. Ibinigay niya sa kanya ang gawain ng paglilista ng mga isdang pumapasok at lumalabas araw-araw. Kapalit nito, mayroon siyang 3 simpleng kain sa isang araw at isang lugar na matutulugan sa sirang barong-barong. Pagsapit ng gabi sa Lucena, madilim at tahimik. Ang mga trabahador, pagod sa maghapong trabaho, ay mahimbing nang natutulog. Ang tunog ng kanilang hilik, kasabay ng alon ng dagat, ay lumilikha ng malungkot na himig. Si Annalyn ay nakaupo sa papag, sa liwanag ng isang gasera. Maingat niyang kinuha ang libreta ni Tatay Lando mula sa ilalim ng unan. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang imahe ng kanyang biyenan na naghihingalo. Sa dilaw na liwanag ng gasera, pinag-aralan ni Annalyn ang mga numerong isinulat kamay. Sa unang tingin, aakalain ng sino man na ito ay mga bank account number o password ng safe. Ngunit ang kanyang karanasan bilang bookkeeper ay nagsasabing hindi ito pera. Kumuha siya ng isang papel at kinopya ang bawat hanay ng numero.
Ang unang hanay ay laging nagsisimula sa malalaking numero na sinusundan ng mga letrang PL at XR. Ang pangalawang hanay ay mga petsa sa nakalipas na taon. Ang pangatlong hanay ay mga numerong may salong guhit. Ginamit niya ang dulo ng ballpen para mag-isip. PL, siguradong pangbakal. XR, construction. Ang unang piraso ng palaisipan ay nabuo sa kanyang isip. Ang construction company ni Rico, ang kanyang asawa, ay isang front lang. Tumatanggap lang si Rico ng maliliit na proyekto. Pero sa mga financial report na paminsan-minsan ay pinapagawa sa kanya, nakatala ang napakalaking halaga ng mga materyales na binibili. Nanginginig ang kamay ni Annalyn. Binuklat niya ang susunod na pahina. Ang mga numero ay nagsimulang magtugma. Bumubuo ng isang malinaw na larawan ng krimen. Si Tatay Lando, sa kanyang talino, ay lihim na sinubaybayan at itinala ang lahat ng iligal na transaksyon ng kanyang asawa at anak. Ginamit ni na Aling Celia at Rico ang construction company para ilaunder ang maruming pera mula sa isang malakihang smuggling ng scrap metal sa Pantalan. Ginagawa nilang legal ang pera sa pamamagitan ng mga peking resibo ng mga materyales sa construction. At pagkatapos ay inililipat sa iba't ibang account. Napagat ni Annalyn ang kanyang labi hanggang sa dumugo. Ang pamilyang sa labas ay nagtuturo ng kabutihan. Ang biyenang tuwing linggo ay nagsisimba. Ay isa palang sindikato. At ang pagkamatay ni Tatay Lando ay hindi dahil sa atake. Alam niya ang kanilang mga sikreto. Ang libretang ito ang hatol na kamatayan na nakabitin sa ulo ni na Aling Celia at Rico. Natanto ni Annalyn na hindi lang siya tumatakas mula sa bintang na pagnanakaw, kundi tinutugis siya ng mga halimaw na handang pumatay ng sinumang hahadlang sa kanila. Mag-order pa kayo ng beer! Sagot ko lahat ngayong gabi. Sigaw ni Gina, sa isang inuman sa gilid ng kalsada, malapit sa terminal ng Lucena. Si Gina ang nakababatang kapatid ni Rico. Ang paboritong anak ni Aling Celia. Tamad at gastadora, ginagastos niya ang pera mula sa abuloy sa lamay ng kanyang ama para sa party kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Annalyn naman ay abala sa pagbubuhat ng isang mabigat na styrofoam box na puno ng pusit mula sa sasakyan ng patisan para i-deliver sa may-ari ng inuman. Binigyan siya ni Mang Turing ng dagdag na trabaho para kumita ng komisyon. Nakasuot si Annalyn ng maluwag at maruming damit trabaho at may sombrerong nakatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Kakalapag niya lang ng box ng isang set ng susi ng motor ang tumama sa kanyang binti. Hoy! Babae! Mag-ingat ka naman! Natalsikan mo ng maruming tubig ang damit ko! Sigaw ni Gina. Nakataas ang paa sa upuan. May sigarilyo sa bibig. Natigilan si Annalyn. Ibinaba palalo ang kanyang sombrero. At akmang babalik sa sasakyan nang tumayo ang isa sa mga kaibigan ni Gina. Hoy! Anong problema mo? Mag-sorry ka kay Miss Gina, bilis. Tinulak siya nito. Kaya muntik na siyang matumba. Sa bunton ng mga talaba, nahulog ang kanyang sombrero. Sa liwanag ng ilaw, nakita ng malinaw ang kanyang namumutla at payat na mukha. Natigilan si Gina. Ikaw pala, ang mahal kong hipag. Nandito ka lang pala sa sulok. Nato nagtatago. Ang galing mo. Ninakaw mo ang pera namin. Tapos nagtatrabaho ka lang dito bilang tagabuhat. Huli ka ngayon. Sinubukan ni Annalyn na kumawala. Pero hinawakan siya ni Gina at agad kinuha ang kanyang cellphone. Huwag kang aalis dyan. Tatawagan ko si Kuya Rico para sunduin ka. Tingnan natin kung makakatakas ka pa. Hindi nagsalita si Annalyn. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin. Tinulak niya ng malakas si Gina kaya't natumba ito sa mesa. At saka tumakbo papalayo. Hinabol siya ni Gina at ng kanyang mga lasing na kaibigan. May hawak na bote ng beer. Tumatakbo si Annalyn sa madilim at maputik na lugar sa likod ng mga pagawaan ng madapa siya. Bago pa siya makatayo, hinablot ni Gina ang kanyang buhok. Saan ka pupunta ha? Ibalik mo ang perang ninakaw mo sa nanay ko kundi sisirain ko yung mukha mo. Sa tingin mo, pag dumating si Kuya Rico dito, may mapapala ka sa kanila? Malamig na sabi ni Annalyn
habang pinupunasan ang putik sa kanyang mukha. Natigilan si Gina. Nagsimulang magduda ang mga kaibigan ni Gina. At nanood na lang mula sa malayo. Dahan-dahang tumayo si Annalyn. Ang takot niya ay napalitan ng isang nakakakilabot na kalmado. Pera ng pamilya niyo? 70 million. 70 milyong piso na savings. Nakapangalan sa tatay mo. Natulala si Gina. Sinungaling. Saan kukuha si tatay ng ganoong kalaking pera? Bookkeeper ako. Alam ko ang mga numero. Sa tingin mo, hinahanap ka nila dahil sa pera? Hinahanap ka nila dahil takot silang ako ang makinabang sa pera. Kung tatawagan mo si Kuya Rico ngayon, wala kang makukuha ni isang kusing. Kukunin niya ang libreta. Bibigyan ka ng kaunting pera. At siya ang uubos ng lahat. Wala kang halaga sa kanila. Ang mga salita ni Annalyn ay tumama sa puso ni Gina. Alam ni Annalyn na nagsusugal siya. Inimbento niya ang 70 milyon para gamitin ang kasakiman ng kanyang hipag. Anong gusto mong mangyari? Nasaan ang libreta? Tanong ni Gina. Naka-freeze na ang account dahil patay na si Tatay Lando. Para makuha ang pera, kailangan ng orihinal na death certificate niya at, higit sa lahat, ang selyo ng kumpanya ni Kuya Rico sa isang authorization letter. May kasunduan tayo. Umuwi ka sa Batangas. Kunin mo sa opisina ni Kuya Rico ang death certificate at ang selyo ng kumpanya. Pag nakuha ko na ang pera, bibigyan kita ng 35 milyon. Pwede ka nang magpakasaya habang buhay. Ang kasakiman ay bumulag sa isipan ni Gina. Ang 35 milyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Pumayag siya. Isang kasunduan sa demonyo ang nabuo sa madilim na lugar na iyon. Buksan mo yung pinakamababang drawer sa kaliwa. Huwag mong lalakasan ang ilaw ng flashlight. Bulong ni Annalyn mula sa kanyang murang cellphone sa Lucena. Nakatutok siya sa video call. Nakanang, muminase, sa kabilang linya, nanginginig si Gina habang ginagamit ang flashlight ng cellphone para hanapin ang kailangan sa madilim na opisina ni Rico sa Batangas. 2:00 na ng madaling araw. Nakalock, Annalyn? Hindi ko mabuksan. Umiiyak na sabi ni Gina. Gamitin mo yung nail file sa bag mo. Dahan-dahan lang, baliw. Inutusan ni Annalyn si Gina. Pero ang totoo, hindi selyo o death certificate ang kailangan niya. Ang gusto niyang mahanap ay ang pulang ledger kung saan nakatala ang lahat ng money laundering transactions ni Rico, natutugma sa mga numero sa libreta ni Tatay Lando. Pinagpawisan si Gina. Ipinasok ang nail file sa susian at pinihit ng malakas. Isang malakas na click ang narinig. Bumukas ang drawer, pero sa sobrang lakas ng paghila niya, isang babasaging palamuti sa mesa ang nahulog at nabasag sa sahig. Patay ako, Annalyn. Sigaw ni Gina. Narinig ni Annalyn ang mga yabag mula sa kwarto ni Aling Celia sa ibaba. Pumasok ka sa aparador. Bilis! Huwag kang maingay! Utos ni Annalyn. At mabilis na pinatay ang mic ng kanyang cellphone. Nagtago si Gina sa loob ng aparador na amoy naphthalene balls. Nag-iwan ng maliit na siwang. Sinipa ang pinto at bumukas ang ilaw. Sa siwang, nakita ni Annalyn ang laylayan ng damit ni Aling Celia. Pero hindi siya nag-iisa. May kasama siyang lalaki na nakasapatos na itim. Hangin lang yan, kung ano-ano ang iniisip mo, sabi ng isang lalaking may magaspang na boses. Hindi ito si Rico. Renato, mag-ingat tayo. Hindi pa natin nahahanap si Annalyn at ang libreta. Nakasalalay ang buhay natin doon. Sagot ni Aling Celia. Sa loob ng aparador, nanginginig sa takot si Gina. Ang lalaking tinawag na Renato ay pamilyar sa kanya, pero hindi pa niya ito nakikita. Wala kang kwentang babae, sigaw ni Renato, at isang malakas na sampal ang narinig. Bumagsak si Aling Celia sa sahig. Sinabi ko na sa iyong lasunin mo na lang. Yang si Lando noon pa. Ngayon, naitakas ng manugang mo ang ebidensya. Kung mapunta yan sa pulis, tapos tayong lahat, hinablot niya ang buhok ni Aling Celia. Natigilan si Annalyn sa Lucena. Ang pinakakasuklam-suklam na sikreto ng pamilya ay unti-unting nabubunyag. Anong klaseng trabaho yan?
At nalaman pa ng matandang yun lahat ng galaw natin, sigaw ni Renato. Sa kabilang linya, si Gina ay nanginginig sa takot. Nakita niya ang lahat. Hindi ko alam na nagpapanggap lang siyang paralisado. Paano ko malalaman na nagsusulat pala siya sa ilalim ng wheelchair niya? Sagot ni Celia. Bakit hindi mo utusan ng mga tao mo na tumulong maghanap kay Annalyn? Abala ang mga tao ko sa pagtatago ng mga scrap metal sa pantalan. Inalagaan kita at yang anak mo sa labas sa loob ng 30 taon para maging front ng money laundering natin? Tapos hahayaan mo lang mawala ang ebidensya? Anak sa labas. Ang mga salitang iyon ay parang martilyong pumukpok sa isipan ni Annalyn. Si Rico ay hindi tunay na anak ni Tatay Lando. Siya ay bunga ng lihim na relasyon ni na Aling Celia at ng smuggling lord na si Renato. Hinaan mo ang boses mo, sabi ni Celia. Nalaman ni Lando na hindi niya anak si Rico noong nakaraang taon. Aayusin na niya ang kanyang huling habilin para iwan lahat kay Gina. Kung hindi ko siya inunahan, sa kalye tayo pupulutin. Sa tingin mo, gusto kong maging biyuda? Ang lahat ay nagtugma. Ang pagpatay kay Tatay Lando, ang kalmadong reaksyon ni Celia at Rico, ang pagtugis kay Annalyn. Pinatay nila si Tatay Lando hindi lang dahil sa libreta, kundi para itago ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Rico. Sa loob ng aparador, hindi na makahinga si Gina. Sa sobrang takot, hindi niya namalayang naiihi na siya sa kanyang salawal. Nanginginig. Sinubukan niyang umatras pa, pero aksidenteng tumama ang kanyang siko sa pader ng aparador. Tok! Isang maliit na tunog, pero sapat na para marinig sa katahimikan. Tumingin si Renato sa aparador. Dahan-dahan siyang lumapit. May kinuhang isang bagay na kumikinang mula sa kanyang baywang. Sinong nandyan? Lumabas ka! Natakpan ni Gina ang kanyang mga tainga, umiiyak. Tumakbo ka, Gina! Bilis! Sigaw ni Annalyn sa cellphone. Pero huli na. Binuksan ni Renato ang pinto ng aparador. Ang liwanag ay tumama sa mukha ni Gina na wala ng kulay. Sa gulat ni Renato, ginamit ni Gina ang pagkakataon. Sumigaw siya at sinipa si Renato sa tiyan. Bumagsak ang lalaki. Tumakbo si Gina palabas. Itinulak si Aling Celia at nagtatakbo sa kadiliman. Hulihin niyo yan! Narinig niya ang lahat. Sigaw ni Renato. Sa kabilang linya, ang huling narinig ni Annalyn ay ang tunog ng nabasag na cellphone. Nawala ang signal. Alam ni Annalyn na matutuntun nila ang tawag sa Lucena. Malapit nang dumating ang mga lobo. Kinaumagahan, hinanap ni Annalyn si Mang Turing. Ikinuwento niya ang lahat. Nang marinig ni Mang Turing ang pangalang Renato, ang taong nag-smuggle ng scrap metal sa San Isidro, bigla siyang natigilan. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Sinabi mo, Renato ang pangalan niya? May peklat ba siya sa leeg? Tanong ni Mang Turing. Naalala ni Annalyn ang peklat. Tumango siya. Ibinagsak ni Mang Turing ang kanyang pipa. 20 taon na ang nakalipas. Ako ang may pinakamalaking fishing fleet sa buong Batangas. Ang Renato na yan, isang maliit na ahente lang noon. Isang araw, hinarang kami ng Coast Guard. May nakita silang kontrabando sa barko ko. Ang pumirma ng mga papeles para isakay ang kargamento ay si Renato. Nakulong ako ng 3 taon nang walang kasalanan. Iniwan ako ng asawa at anak ko. Nang makalaya ako, napadpad ako dito sa Lucena at itinayo itong patisan. May utang na loob ako sa Tatay Lando mo. Ngayon, ang kaaway ko ay siya ring pumatay sa kanya. Hindi ka na kailangang magtago, anak. Tutulungan kita. Gagawa tayo ng patibong. Sa wakas, nakahanap si Annalyn ng kakampi. Lumipas ang kalahating buwan. Si Rico ay parang mababaliw na. Ang mga nagpapautang sa kanya ay nagsimula ng maningil dahil sa crackdown ng pulis. Natigil ang operasyon ni Renato at wala na siyang perang na ibibigay kay Rico. Kalmadong tinawagan ni Annalyn ang isang dati niyang kakilala, isang warehouse manager sa Pantalan na may malaking utang sa sugal. Kailangan kong gumawa ka ng peking papeles para sa isang shipment. 10 container ng scrap copper. Nagkakahalaga ng mga 15 milyong piso. Kailangan kumpleto. May selyo ng customs. Magkano?
Magbabayad ako ng down payment. Ginamit ni Annalyn ang kanyang natitirang ipon. Tinuruan niya ang manager kung paano gawing mukhang lehitimo. Pero problemado ang papeles ng shipment para ibenta sa mas mababang halaga. Nang matapos ang mga peking papeles, ipinadala ito sa Lucena. Ang susunod na hakbang ni Annalyn ay ipakalat ang balita sa mga ahente na may isang malaking deal na kailangang isara agad-agad. Ang balita ay umabot sa pandinig ni Rico. Sa gitna ng kanyang mga problema sa utang, ang deal na ito ay parang isang himala. Alam ni Annalyn na ang asawa niya ay mangmang pagdating sa papeles. Ang kasakiman at desperasyon nito ang magiging daan para mahulog ito sa patibong. Sa tingin mo, kakagatin ni Rico yan? Ngumiti si Annalyn. Uhaw na uhaw si Kuya Rico ngayon. Hindi niya ito sasabihin kay Renato para solohin ang kita. Gagawin niya ang lahat para maisangla ang bahay para makuha ang 15 milyon. Nailagay na ang pain. Maghintay na lang tayo. Nay, tingnan nyo. 15 milyon. Sa loob lang ng isang linggo, kikita tayo ng 5 milyon. Ibinagsak ni Rico ang mga pekeng papeles sa mesa. Si Aling Celia, nasakim din, ay nasilaw sa posibleng kita. Kahit na natatakot, pumayag siyang isangla ang kanilang bahay at ang planta ng isda habang inaayos nila ang pagsangla sa isang loan shark. Biglang dumating si Renato. Dahil sa kanyang pagdududa, kinuha niya ang mga papeles at sinuri. Dahil ang mga peking papeles ay ginawa base sa mismong estilo ng smuggling ni Renato, hindi niya ito napansin. Sa halip, dahil gipit din siya sa pera, pinilit niya si Rico na isama siya sa deal. Ang tatlong sakim at masasamang tao ay nagtipon ng lahat ng kanilang pera para sa isang shipment na hindi naman talaga umiiral. Samantala, si Gina, pagkatapos tumakas, ay napadpad sa terminal ng Lucena. Dahil walang pera at tamad, pumasok siya sa prostitusyon. Ngunit dahil sa kanyang kalandian, nakarelasyon niya ang isang may asawang negosyante. Isang araw, sinugod siya ng asawa nito at ng mga kaibigan. Kinuyog siya, ginupit ang kanyang buhok hanggang sa makalbo at binuhusan ng bagoong. Pinalayas siya at namuhay na parang aso sa kalye, namumulot ng basura para may makain. Isang gabi, naisip niyang kung ituturo niya si Annalyn kay Rico. Ninakaw niya ang cellphone ng isang trabahador sa patisan at tinawagan si Rico. Kuya Rico, si Gina to. Alam ko kung nasaan si Annalyn. Nasa isang patisan siya sa Lucena. Totoo? Ibigay mo ang address. Hindi ako tanga. Magdeposito ka ng 500,000 sa account ko at bigyan mo ako ng tiket papuntang abroad. Ite-text ko sa'yo ang address. Kung hindi, bahala kang maghanap. Plano niyang isumbong kayo sa pulis. Pumayag si Rico. Pagkatanggap ng pera, ipinadala ni Gina ang address at saka itinapon ang cellphone sa ilog. Muli, ipinagkanulo niya ang hipag na malapit na sanang maging biktima ng isang madugong gabi. Ang hangin mula sa dagat ay malakas. Ang high tide ay hindi pangkaraniwan. At ang tubig ay umabot na hanggang binti sa buong patisan. Ang mga trabahador ay nagsiuwian na. Tanging si Annalyn at Mang Turing na lang ang natira. Bigla, 3 pickup truck ang huminto sa harap. Bumaba si Rico at ang mga tauhan ng loan shark na si Boss Vic. May dalang mga tubo at itak. Hanapin niyo ang babaeng yan, sigaw ni Rico. Sinimulan nilang wasakin ang buong lugar. Na-corner sina Annalyn at Mang Turing sa isang lumang bodega. Pumasok si Rico. Hayop ka! Ang galing mong magtago. Ibigay mo ang libreta at hahayaan kitang mabuhay. Hindi natakot si Annalyn. Ngumiti siya at pinindot ang isang remote. Isang speaker ang tumunog mula sa itaas. Ang boses ni Renato ang narinig. Sinabi ko na sayong, lasunin mo na lang. Yang si Lando noon pa. Natigilan si Rico. Nagkatinginan ang mga goons. Ayaw nilang masangkot sa pagpatay. Nagpatuloy ang recording. Isiniwalat ang lahat. Ang money laundering, ang pagiging anak sa labas ni Rico, at ang pag-amin ni Aling Celia na siya ang pumatay kay Tatay Lando. Gumuho ang mundo ni Rico. Ang lahat ng kanyang pinagmamalaki ang pagiging tagapagmana.
Ang kanyang pangalan ay kasinungalingan pala. Ibinagsak niya ang kanyang tubo at napasigaw na parang isang sugatang hayop. Hindi totoo yan. Niloloko niyo ako. Umalis ang mga goons. Problema ng pamilya niyo yan. Ayaw naming madamay dyan. Habang si Rico ay gumuho, tumakas sina Annalyn at Mang Turing. Tumalon sila sa isang drainage canal na umaagos papunta sa ilog at lumangoy sa kadiliman. Iniwan ang wasak na patisan at ang isang taong nawasak din ang pagkatao. Hayop kang babae ka! Bumaba ka dito! Sigaw ni Rico nang makauwi siya sa Batangas. Kinaladkad niya si Aling Celia mula sa kama. Alam ko na ang lahat. Ginawa niyo akong tanga. Pinatay niyo si tatay. Ginawa ko lang yon para sa iyo, anak. Umiiyak na sagot ni Celia. Biglang dumating si Renato. Nalaman na niyang peke ang shipment na pinaglaanan nila ng 15 milyon. Kasalanan mo to, gago. Sigaw ni Rico kay Renato. Sinuntok ni Renato si Rico hanggang sa bumagsak. Tanga ka! Pera mo yan. Ikaw ang nagtapon. Wala akong pakialam sa'yo. Tinalikuran ni Renato ang mag-ina. Kinabukasan, dumating ang mga tauhan ni Boss Vic. Sinira nila ang gate. Tinangka ni Aling Celia na tumakas dala ang natitirang alahas. Pero hinarang siya ni Renato. Kinuha ni Renato ang mga alahas. Kailangan ko to para makatakas. Bahala ka na sa buhay mo, sabi niya. At sinipa si Celia hanggang sa mawalan ito ng malay. Saka tumakas. Kinaladkad ng mga goons si Rico palabas. Nasaan ang pera ko? Sigaw ni Boss Vic. Naloko po ako, Boss Vic. Peke po ang shipment. Wala akong pakialam. Ang bahay at lupang ito, akin na. Baliin niyo ang paa niyan. Isang malakas na lagutok ng buto ang narinig. Napasigaw si Rico sa sakit at nawalan ng malay. Itinapon siya sa kalsada na parang basura. Nagising si Aling Celia at nakita ang anak na duguan at pilay. Humagulgol siya sa gitna ng ulan. Habang ang mga kapitbahay ay nanonood lang, walang tumutulong. Ang karma ay mabilis na dumating. Si Renato ay sinubukang tumakas sakay ng bangka. Ngunit sa daungan, tinambangan siya ng mga dati niyang kasosyo na gustong patahimikin siya. Hinabol siya hanggang sa dulo ng isang bangin. Sa pagtakbo, nadulas siya at nahulog sa maalong dagat sa ibaba, direkta sa mga matutulis na bato. Ang kanyang katawan ay nilamon ng dagat. Si Aling Celia ay nabaliw. Namuhay siyang palaboy sa ilalim ng tulay. Isang araw, pinuntahan siya ni Annalyn. Dala ang isang kahon ng pagkain. Hindi ako multo, sabi ni Annalyn. Heto, kumain ka. Mabuhay ka para pagdusahan ang lahat ng ginawa mo. Iniwan niya ang pagkain at umalis. Sa korte, si Rico, na ngayon ay pilay na, ay hinatulan ng 15 taong pagkakakulong. Nakita niya si Annalyn sa mga huling upuan. Annalyn, patawarin mo ako. Humagulgol siya. Hindi sumagot si Annalyn. Tahimik siyang umalis sa korte. Sinalubong ang sikat ng araw. Bumalik si Annalyn sa Batangas para bisitahin ang puntod ni Tatay Lando. Tay, magpahinga na po kayo. Nahatulan na po ang mga may sala. Bulong niya. Pagkatapos, sumakay siya ng bus pabalik sa Lucena, kung saan isang bagong buhay ang naghihintay. Sa tulong ng talino ni Annalyn sa accounting, muli nilang itinayo ni Mang Turing ang patisan mula sa pagkalugi. Ginawa niya itong moderno, inayos ang pananalapi, at naghanap ng mga bagong kliyente sa Maynila. Ang patisan ni Mang Turing ay naging matagumpay. Si Annalyn ay naging isang nirerespetong businesswoman. Annalyn, bakit hindi ka na lang ulit mag-asawa? Marami namang nanliligaw sa'yo. Tanong ng isang matandang trabahador. Ngumiti lang si Annalyn. Gabi na, at naglalakad siya sa tabi ng dagat. Hindi niya kailangan ng lalaki para sumandal. Natuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang kalayaan na kanyang natamo, na pinaghirapan niya ng dugo at luha, ay higit pa sa sapat. Mula sa isang inaaping manugang, siya ngayon ay isang babaeng malaya, matatag, at buo, handang harapin ang anumang dalhin ng alon ng buhay. Ang tunog ng dagat ay tila naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. At sa paglubog ng araw,
Alam niyang isang magandang bukas ang naghihintay para sa kanya. Tingnan mo ulit itong listahan ng ilalabas na produkto para sa buwang ito, Annalyn. Yung mga suki natin sa Maynila, tawag ng tawag, hinahanap na ang mga order nila. Pero yung bagong batch ng patis, parang medyo madilim ang kulay. Hindi ko pa pinapabote. Pumasok si Mang Turing sa bagong gawang opisina na may bubong na yero sa gilid ng pagawaan. Habang pinupunasan ng bimpo ang pawis sa kanyang noo. Ang amoy ng asin at isda ay nanunuot sa kanyang damit. Iniangat ni Annalyn ang tingin mula sa computer. Itinaas ang kanyang salamin at ngumiti habang kinukuha ang mga papel mula kay Mang Turing. Huwag po kayong mag-alala, Mang Turing. Hayaan niyo lang po ang mga trabahador na haluin ulit ng maigi ang mga banga. Huwag nating madaliin. Nakausap ko na po ang distributor natin kahapon. Pumayag silang maghintay ng 10 araw pa para makuha ang tamang kalidad ng ating premium na patis. Mas mabuti na po ang medyo mabagal basta sigurado sa kalidad. Hindi tayo dapat tumulad sa mga pabrika na dami lang ang habol. Nang marinig ang malinaw na paliwanag ni Annalyn, isang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Mang Turing na puno ng mga guhit ng karanasan. Mula noong gabing winasak ng mga tauhan ni Rico ang kanilang pagawaan, akala niya ay katapusan na ng lahat. Ngunit si Annalyn, gamit ang kanyang talino, bilang isang bookkeeper na sanay sa mga numero at sistema, ang nagbangon sa kanilang negosyo. Mula sa abo, sa mga unang araw pagkatapos ng paglilitis sa Batangas, isang wasak na lugar ang dinatnan ni Annalyn. Mga basag na bariles, patis na tumapon at kumalat sa lupa, na nagiiwan ng masangsang na amoy. Halos lahat ng trabahador ay umalis dahil sa takot. Hindi umiyak si Annalyn. At hindi rin siya sumuko, ang kakarampot niyang ipon. Kasama ang naipundar ni Mang Turing, na itinago niya sa ilalim ng kanyang papag, ay maingat niyang pinagkasya. Ang una niyang ginawa ay baguhin ang buong sistema ng pananalapi ng pagawaan. Wala nang sulat kamay sa mga papel ng sako ng semento. Bumili siya ng isang lumang computer, gumawa ng spreadsheet, at inilista ng maayos ang bawat gastos at kita. Dahil sa malinaw na pag-agos ng pera, nakontrol ni Mang Turing ang mga lugi at nawala ang mga hindi maipaliwanag na kakulangan. Sunod, natuklasan ni Annalyn na ang kahinaan ng patisan ni Mang Turing ay hindi sa kalidad, kundi sa bentahan. Sa loob ng maraming taon, si Mang Turing ay kontento na sa pagbebenta ng kanyang produkto sa mga maliliit na negosyante sa Quezon sa napakamurang halaga. Nagpasya si Annalyn na baguhin ito. Naglakbay siya papuntang Maynila. Dala ang mga unang bote ng purong patis mula sa kanilang daan-taong mga banga. Kumatok siya sa bawat malaking tindahan at distributor ng mga sariwang produkto. Hindi siya gumamit ng mabulaklak na salita. Dala niya ang katapatan, ang alat ng pawis mula sa dagat, at ang mga resulta ng laboratory test na nagpapatunay na ang kanilang produkto ay natural at walang kemikal. Hindi nabigo ang kanyang pagsisikap. Isang chain ng mga mini supermarket na nagbebenta ng mga produktong rehiyonal ang pumirma ng kontrata. Mabilis na kumalat ang balita at ang kakaibang lasa ng kanilang patis ay nakuha ang panlasa ng mga pinakamaselang na may bahay. Lahat ng trabahador dito, hanga sa'yo, Annalyn. Sabi ni Mang Turing, habang umuupo at umiinom ng isang basong tubig. Yung si Kiko na tagabuhat, sabi niya. Simula raw nang ikaw ang humawak ng sweldo, naging maayos at may bonus pa sila tuwing Pasko. Hindi na raw nag-aalala ang asawa niya sa probinsya. Ibang-iba ka na ngayon. Matatag at matapang. Hindi katulad noong araw na dumating kang basang sisiw at may hawak na sirang libreta. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Annalyn. Tumingin siya sa labas, sa malawak na espasyo, na ngayon ay sementado at malinis na. Ang mga banga ay maayos na nakahanay. Sa ilalim ng bagong bubong, ang buhay ng mga manggagawa dito ay unti-unting umuunlad dahil sa kanyang mahusay na pamamahala. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, Mang Turing. Kayo po ang kumupkop sa akin. Noong panahong wala na akong matakbuhan. Itong patisan ay parang buhay niyo na rin. Hinding-hindi ko po hahayaang bumalik ito sa dati. Ang hangin mula sa dagat ng Lucena ay umiihip, nilalaro ang kanyang malambot na damit, ang pagiging sunod-sunuran at kaawa-awang manugang
ay tuluyan ng naglaho. Mula sa pagkalugmok, hinulma ni Annalyn ang kanyang sariling kapalaran matalino, malaya, at may dignidad. Pinatunayan niya sa lahat na ang isang babae, kapag itinulak sa bingit, kung hindi susuko, ay magiging isang nagliliyab na apoy na tutupok sa lahat ng kadiliman. Naku, Annalyn, malapit ka ng mag-40, maganda ka, masipag, at ikaw na ang nagpapatakbo ng negosyong ito. Bakit hindi mo subukang mag-asawa ulit para may katuwang ka? Yung si Mang Cardo, yung may-ari ng bagsakan sa Pantalan, laging nagtatanong tungkol sa'yo, sabi ni Tia Bining. Isa sa mga tagapagbote, sa pagawaan, habang nagpupunas ng pawis, at nakangiting makahulugan kay Annalyn. Hapon na, at papalubog na ang araw sa dagat. Nagliligpit na ang mga trabahador. Si Annalyn ay nagsusulat sa kanyang logbook. Nang marinig ang sinabi ni Tia Bining, napaangat siya ng tingin. Isang kalmadong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Salamat po sa pag-aalala, Tia Bining. Pero sa ngayon po, sapat na ang sakit ng ulo na bigay sa akin ng mga libro at ng mga banga ng patis. Wala na po akong lakas na mag-alaga pa ng asawa. Pakisabi na lang po kay Mang Cardo na maghanap na siya ng iba. Wala na po akong balak mag-asawa ulit. Pagkatapos noon, inayos ni Annalyn ang kanyang mga gamit. Nagpaalam sa lahat, at dahan-dahang naglakad palabas. Naglakad siya sa tabi ng seawall. Nilalanghap ang maalat na amoy ng karagatan. Ang tunog ng mga busina ng bangka ay maririnig mula sa malayo. Marami sa kanilang lugar ang hindi makaintindi kung bakit ang isang babaeng tulad ni Annalyn na minsan nang nabigo sa pag-aasawa, pero ngayon ay matagumpay na, ay pinipiling manatiling mag-isa. Para sa kanila, gaano man kagaling ang isang babae, kailangan niya pa rin ng isang lalaki na masasandalan. Sa kanilang mga kwentuhan, umaasa sila na may darating na isang perpektong lalaki na pupuno sa lahat ng kanyang pagkukulang. Ngunit ang totoong buhay ay hindi isang nobela. Huminto si Annalyn. Sumandal sa sementadong harang, at pinanood ang mga alon na humahampas sa mga bato. Masasandalan? Nagkaroon na siya noon, isang pamilya ng asawa, isang magarbong asawa na may titulong direktor, isang biyenang laging nagsisimba, pero ubod ng sama, isang malaking bahay. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ay kabulukan, kasinungalingan, at maruming pera. Ginamit siya, inabuso, at ginawang pain. Ang alaala ng pagiging sunod-sunuran at pagkaapi sa loob mismo ng tahanang iyon ay nag-iwan ng mga peklat na hindi na mabubura. Nabayaran niya ang kanyang kalayaan ng dugo, luha, at matinding takot. Ngayon, na nakatayo na siya sa sarili niyang mga paa, na ang pera sa bangko ay galing sa sarili niyang pawis, na ang respeto ng mga tao sa paligid niya, ay totoo na tanto niyang hindi niya kailangan ng kahit sinong lalaki para ayusin siya. Siya na mismo ang gumamot sa kanyang sarili sa pamamagitan ng katatagan at tapang. Kung darating man ang pag-ibig, dapat ito ay pagtatagpo ng dalawang malayang kaluluwa. Hindi ng isang taong nangangailangan ng awa, at sa ngayon, lubos siyang kontento sa kalayaang hawak niya, sa di kalayuan. Sunod-sunod na dumarating ang mga bangkang pangingisda. Ang malalakas na ilaw, mula sa mga ito, ay nagbibigay liwanag sa isang bahagi ng dagat. Ang sigawan ng mga mangingisda, ang ingay ng mga makina, at ang kalansing ng mga gamit ay lumilikha ng isang musika ng buhay at paggawa. Ipinikit ni Annalyn ang kanyang mga mata, ibinuka ang kanyang mga braso, at sinalubong ang malakas na hangin mula sa dagat. Pumasok ang hangin sa kanyang buhok at damit, dala ang lamig sa kanyang balat. Ang ugong ng karagatan ay tila hinuhugasan ang lahat ng dumi ng nakaraan. Wala na ang sigaw ni Aling Celia, ang galit ni Rico, o ang takot kay Renato. Salamat sa iyong pakikinig sa kwento. Hanggang sa huling sandali. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa pag-ibig o galit, kundi tungkol din sa mga desisyon na pagitan ng buhay at kamatayan, kung saan ang katotohanan ay may katumbas na matinding sakit. Sana, pagkatapos ng kuwentong ito, mas pahalagahan natin ang mga taong nasa ating tabi at laging maging mapanuri.
Kung nagustuhan mo ang kuwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-iwan ng iyong komento. Paalam. At hanggang sa muli.